Pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan. Panig sa bayan. Wow! Karong adlaw sa maayong butag Mindanao. Authentic Chinese cuisine atong tun-an sa morning kusina. Sa News Patrol. Usa ka sundalo patay og laing tulo sa Maran. Humanggi pabutan og landmine. Foot Patrol nakitang epektibong paagi sa pagsumpo sa krimen. Gun ban, buoti patuman sa tibok bulan sa Marso at ulsab sa pagsaulog sa araw ng Davao. Ug, mga residente sa Braulio Duhali nananong og mga gulay sa mga recycled materials. Mauna mga kapamilya, duha natong sugaton atong adlaw Miyerkules. Sugo sa ka, Maayong Buntag, Mindanao! Ayan, adlaw nga Miyerkules yung karon mga pamilya, no? February 29, 2012. Talagsaon lang kayo ni Pizza, mga kapamilya, mga bot. Muna ginaingon nga leap year ta karon. Every 4 years lang. Yes, every 4 years lang mga kapamilya. Gamay trivia mo ihatag sa inyo mga pamilya since talagsaon ni mo abot ni February 29. Matod ba mga pamilya nga ang concept sa leap year nagsugod na mga pamilya kani adtong February ay katong 16th century. February 29. Ang tuwing akong ginawa sa mga pamilya. Katong 16th century. Sorry lang ha. Ayan, og siyempre mga pamilya, kaning February 29 po, makasaysayan po ni kay kaning adlaw ang famous explorer kay usa panghitabo. Usa ka panagdigi ang nagnahitabo na mga kapamilya diha na sa island of Jamaica. Og nahitabo na katong February 29, 1504. Og kani Pizza hapon, February 29, 1504, mo ni ituhang nagsugod ang lunar eclipse. Og dito po sa Scotland, sa among lugar mga kapamilya. Dito. Sa inyong lugar sa Scotland. Among lugar sa Scotland. Dito, ginaingon po nila nga unlucky daw ka kung mataho ka sa February 29. Dito sa Pilipinas, unlucky juga kay talagsa labog ka mag-birthday. Pero mga pamilya, gipod na there's a Greek superstition nga ang couple daw nga ikasal og February 29 medyo dili po daw maayo sa ilaha. O na pagtuo dito sa Greek mga pamilya. Pero years divisible by 100 but not by 400 are not considered leap years. For example, 2100 or 2100, 2300 or 2300 are not going to be leap years. The longest time between two leap years is 8 years. Kamu na lang kuha na ito. Bisaya ba? Compute. Siyempre, last time was between 1896 and 1904. Nawala leap year. Yes. Og siyempre, and the next time will be 2096 o 2104. Tugaya ba ito? Daghang salamat Kuya Kim sa Pero during daw leap year mga kapamilya sa una, isa sa mga tradisyon is pwede ang babae nga kalang magligaw. Dili pwedeng i-refuse sa mga lalaki. Kaya isa na sa paagi daw para makapadayag sa ilaha. Gibati ang mga babae. So, ang mga lalaki daw na mag-refuse pag ginaligawan o mag-offer mari karong adlaw kay na i-fine kay adto na sayang. Oo. So, kay ikaw mag-offer ka og marriage kung tahay kay James Claude. Tingnan ka na, dili ka pwede dili siya pwede turn down ang imuhang Pero kung mag-offer man ko maligaw ko kay Coco Martin. Ay dili ko niya ma-turn down. Pero kini mga pamilya laing leap ang nahitabo kay medyo dili pud kaaya-aya tama gyud medyo unlucky ang leap year. Kay ang mga motorista sigurado ko nga medyo moangal na sad kay nisa ka na sad og 50 centavos ang kada litro sa diesel o gasolina. Nag-anunsyo na mga kapamilya ang Phoenix Petroleum na magtaas sila sa mga presyo sa ilang mga nag-unang produktong petrolyo sugod kaganinang alas 6 sa buntag. Medyo bad news na kay murag. May go na pud bing mga naisakyan na lang ka magpagas ani. Pero anyway, kung bad news ang imuhan dala Michelle, ako ang good news.
Kay mulip gyud ka sa kalami sa giluto namo sa morning kusina. Wow. Usa ka authentic Chinese cuisine ang among gitilawan. Kaya na atong excited sa atong morning kusina. Chaki mga kapamilya, welcome sa atong morning kusina. Natingala siguro mo kung ano ko nag-ininshik, no? Kay nga no, karong adlaw, usa ka Chinese authentic cuisine ang atong lutuon din sa Laicha Chinese Buffet Restaurant. Usa ka ang recipe, sayro na to, kauban si Chef. Tara na, sunod na ta. May buntag, Chef Doming. Ngayong buntag, Claude. Ayan, Chef Doming, ano ang ating lulutuin ngayong morning? Ang lulutuin po natin ay Peking duck. Peking duck. Tama, usay kita ka authentic Chinese cuisine ang atong lutuon. I'm so excited. Unsa ang atong mga ingredients, Chef? Yung pinaghalo natin asin, cinnamon powder at saka asukal. Ang hoisin sauce at saka soybean sauce. Sibuyas, star anise, cinnamon, bat. Peking duck. Ano yung first step, Chef? Gawin na po natin. Pinaghalo na asin at saka cinnamon powder. Okay. Ayan. Papasok natin yung luya Okay. sa loob ng pato. Tapos sunod, sibuyas, dalawang hiwa din. Star anise, mga 2 piraso. Okay. So, ang next step natin. Tatahiin natin po yung ano. Tatahiin. Tama na ito mga kapamilya o gato ang lapuaan ng init na water or init ka tubig, okay? Ihahang natin ang mga 1 oras. Papatuyuin ang balat. Okay. So, paugahon na ito ang skin or ang balat sa ito Peking duck. Ihang na ito 1 hour. Heating point. Gaano kainit dapat yung oven natin? 300. Wow! This is it! This is it! Sala ko maingon, hotcha. In Filipino, Chinese man kung Filipino, lami, kaayo. Muna din ako matingala ngayon ang mga Chinese, mga Chinoy, o mga Pinoy, paborito, ang Peking duck. At sa sunod, at ang hinapudin nyo ang mga recipe nga lutoon nilang sa Morning Kusina. Let's get na! Dapat, Claude, sunod pag bitbito ni mo diri pagkabunan. Di na mahurot pala sa balimoto siyang Peking duck. Peking is actually derived from a place dito sa China. Which is mo na karon ng Beijing, di ba? Beijing, yes. Mo na iyang name before. It's read as Peking. Nga ginakaula na sa mga royal Sa mga family. maka-afford lang Yes. sila dito. Wow. Pero sigurado ko Ato tungod na. kay gitulo na mo sa inyo ha, ang pagluto, Buti lang sila. afford na po ninyo. Ayan, mga pamilya pa dahil sa pagtutok sa May Buntag Mindanao kay pwede namin ninyong makauban hilabi na sa atong Twitter account nga MBMDVO. Follow us sa atong Twitter account and also i-like po ta sa atong fan page sa May Buntag Mindanao sa Facebook. Kung di po lang kalimtan botohon ng Davao City sa 7 Correct. Wonder Cities kay until March 7 lang ang pag-vote. Vote na! Pero karon mga kapamilya, unsa kaya ang paglip sa mga issue na dala ni Ellie Kaip? Ellie, good morning. Kaya salamat Michelle, dato milabang adlaw gi-raid sa kapulisan ang hantakan diya sa Candelaria Street sa Ecolan, Davao City. Perti daghana mga sugarol na nangambak kay ang kining hantakan nasulod sa kwarto nga ang front ni bilyaran. Pero pinagi sa pagsulti o pagtugan sa mga silingan, natultulan ang sugalan. Dagan pa mga sugalan sa Davao City ang ambakanan sa mga kapulisan sa Davao City. Now, unsa kahapon ang reaksyon, unsay tambag sa mga Davaoenyo aron maundang na ang sugal. Niya ilang tubag. Siguro kadadlaw na yung garubi ng mga highway patrol sa talan para masugpo ng nga ng gibuhat nila. I-raid na sila kay siyempre ang atong mga anak pa nato. Siyempre, kung kita ginakayan gasugal, siyempre sundon magina sa tong mga anak pod. Dili gyud na siya masumpo kung dili gyud na to makita ang nagpaluyon niya nang kuana
dapat yun na to unahon og pangita ang ato nagpaluyo ana para mahuman gid ang ato ang problema bahin ni ana. Okay, salamat. O, di na ba natin sa kung unsay mga isyong gitukit diha ni Alan Abay sa programang Banat Lang. Kumusta may buntag? Banat sa komentaryo! Sa imbihan. May buntag, Elik, ug sa ito mga kaubanan din na sa May Buntag Mindanao. Kumusta naman mo din ha karon no? Sa ito ang mga suki diri sa DXAB ug sa MBM. Atong ginatuki sa kanunay dinhi sa Dagban sa Davao. Kanunay lang yun ni nga naalamang gyapon ta sa kaseryoso ning ato ang LGU ug sa PNP alang sa ato ang peace and order dinhi sa atong syudad. Kagahapon gi-declare na gyud ang plano sa ato ang alkalde sa Dagban sa Davao, Mayor Inday Sara Duterte Carpio, ang gun ban dinhi sa ato ang syudad. Lamang dunay mga nalipay ani gumikan kay dapat dinhi ta makadungog no nga dunay mga mutumaw nga mga issue nga naay mga nasa gobyerno nadakpan gumikan kay nagapasalba pero naay mga negatibo nga atong nadunggan sa uban. Positibo gid kini atong ilantaw generally pero naay negatibo gumikan kay ang kadto lang daw mga legal maoy maiguan ni. How about itong mga illegal? Ug unsay mga patakaran nato ani karon ang sa pagrikisa para masapnan or madakpan kini mga nagabitbit og armas nga walay mga lisensya nga niya palang manggyapan existido ni atong Dagban sa Davao. Serye sa mga pagpamusil at madungog, gikan ni sa mga illegal kuno matod pa nga mga armas. Ang pangutana ni pila bagyod kaha sa monitoring lang sa tuwa nga DCPO ang mga dunay mga legal nga armas dinhi og mga illegal. No, masabtan man sa mga gun enthusiast nga ma-move ang inyohang pa-contest din sa Pinusilay diha sa Laod Quarry. Ang ato diha karon lamang nga respetuon nato kung unsa may mga patakaran sa atong Dagban sa Davao para sa kalinaw nato ning tanan unya sa maabot nga aron Davao nga walay mga madugoong nga panghitabo. Unya kini mga nasa awtoridad nato karon bay ato lamang gyapon pang isalig kanila ang ato ang syudad di ta manawagan og kanang mga kriminal nga maoy mosulbad aning problema ning atong syudad kay pasabot lamang kana nga wa na tay salig sa atong PNP. So ang ato karon ang ato ang trust and confidence na lamang gyapon sa PNP kay nakita mo po nato nga nagalihok sila og nagapaningkamot sila. Ang ato dinhang balik-balik sa kanunay kamo mga nasa community magpagabana lang gyud ta para masulbad nato ning problema karon. Actually di man ni kalala no diri sa Dagban sa Davao kung kita magpagabana sigurado lipay lang tanan. Salamat kayo, May Buntag Mindanao. Nagasalamat Alan Abay, Davao City, gibaha na pod kagabi. Humam ni pundak ang kusog nga ulan, diarapita sa may kalinan. Pero mga detalye na atong hatod karon taon sa pagbalik sa Mayong Buntag Mindanao. Maayong